Ayan. Hello, beautiful. So, today, nakapag-repat na ako. Na-repat ko na si Kante. Ayan. Alam mo, nahulog dito yung shirt ng asawa ko. Kumapit yung, parina. Kulay itim pa naman, yung short niya. So, ayan. Alam mo, nakita ko sa online ng Kante. Mas malaki to. Binilang ko kasi yung rosette niya. So, mas marami yung rosette niya, inner to outer. 450. O, diba? Ang mahal. Grabe tumupo. So, di ko na sana iba-vlog. Kaya lang, gusto ko ipakita sa inyo na kung paano ko sila ibanin. So, yung ginamit ko, gumamit pa rin ako ng ipa. Wala akong soil mix talaga. So, kahit matigas ang ulo natin, galingan na lang natin. Ayan. So, source of punggos kasi ang ipa. So, nakita ko rin naman doon sa BSU, mga may ipa-ipa yung soil mix nila. Okay naman. Pero, let's see. So, ayan. Ganyan ko siya binili. So, kasi ang gamit lang nila is more of the garden soil. So, imimix ko. More of the garden soil din yung gamit nila. Tapos, sinaluan ko to ng garden soil, ipa, at saka ano na ginamit ko? Coco Fit. Ayan. So, hindi na ako masyadong gumamit ng inorganic, yung mga bato-bato. More organic to. Kasi nga, masyado mainit ngayon. Kung gagamitan ko ng bato-bato, mas madadry sila. So, this is new to me. Bagong bagong soil mix na itatry ko to. Kasi usually gumagamit ako ng mga pumice stone, lava rock, perlite. So, try ko yung ganito. Kasi sabi din sa akin ng isa kong seller na Suki. Sabi ko kasi, meron ako mga gustong plant, pero hindi nila nga ako gusto. So, sabi niya, sis, mainit ngayon. Why not, huwag kang gumamit ng ng mga bato-bato. Kasi lalo sila madadry. Sabi ko, oo nga din. Bakit nga ba? Sabi ko kasi lagi naman namamaalam ang mga succulent. Ginagastosan pa ako namin, pero hindi kami magustuhan, mga ganon. So, sabi niya, huwag kang maghalo ng bato. So, sabi ko, naka-order ako ng Coco Peat. Alam ko yan, more than 10 kilos. Mura ko lang nabili, parang 125. Free shipping. Oo, naka-free shipping ako. So, ayun, sabi ko, Coco Peat kaya. O sis, saka kung may ipa ka dyan, try mo. So, sige. Let me try. Mag-ingat na lang tayo sa pag-water. So, kailangan din kasi laging moist. Yan ba yan? Laging moist ang soil. So, 3 days na to, naka-air dry sa akin. And, nade-dry up na ang mga plants. So, kailangan na nga i-repot. So, let us try. Nagpapawisan ako, hindi naman pala kita. So, iniisip ko kung anong gagamitin kong toppers. Meron ako dyan marble chip. Yun na lang siguro. Kasya ba siya? Parang hindi. So, na lang dito, si Fred Ives. Ayan. Pero kasya din siya dito. Pero dito na lang. Ayan. So, hindi ko nagugupitin yung nila. Yung ugat. So, medyo naulanan to. Itong soil mix ko. Hindi ko alam kung nakikita pa.
So again ha, hindi to, wala tong pumice stone. Pure organic. Wala masyadong lubog. So, kailangan pag nagtanim tayo, hindi masyadong lubog kasi pag nagdilig, mag-rot. Doon pa natin. Yan. So, medyo mais na yung soil nila, no? Medyo nabasa-basa. Nabasa under the water. Rainwater. So, against the light, ang init naman kasi. So, yan. Para mas kita. Nakalimutan ko na maglagay ng pataba. Si Bani po. Alam niyo, may kaputol pa to eh. Meron tong naputol na PD. Hindi sinama ni Mother. Anyway, okay lang. Sabi niya siguro, pangbenta din po. Masyado na naman lupot. Ayan. Nakikita pa ba? Ayan, kita pa naman. Kasi hindi ko makita. So, mahirap itanim tong si ano. Sino na nga to? Spiderweb. So, igaganyan lang natin siya.
Di pala nakikita. Ayan. So, meron ako ditong Asmoco. At saka, marble. So, ito, para saan ito sa cactus ko? Kasi, unhealthy sila. Unhealthy na sila. Tingnan yung iba. So, sabi ng asawa ko, baka alaga kasi sa pataba yun. Sabi niya. So, ayun. Dati pa niya ako inaano na mag-ganito. Bumili ng ganito. So, sa mga cactus, basta yung mga mahihinang klase lang, pwede marble chip tuloy. So, yung mga vermicas, diba? Kasi sa worm sila gawa, diba? Mga ganun. Vermicas, ano pa? Yun lang, charot. Chicken manure. Pero may mga nagsasabi na mga farmer ng succulent, hindi maganda daw ang chicken manure. Nakakasunog pa rin ng succulent. Parang totoo, kasi yun dati yung gamit ko eh. Nasusunog nga sila. Hindi yun nasusunog sa araw, kundi sa pataba. So, sabi nila, hindi magandang gamitin tong marble chip. So, anyway, kung ano namang available na toppings meron kayo, kung ano kaya niyong bilhin, yun ang mas mahalaga. So, kung sinasabi ng iba, hindi maganda, kesyo masyadong nag-aano ng moist, ganyan-ganyan, eh, nasa sa inyo yun. Tsaka, ano kasi, nag-iiba kasi tayo ng way ng pag-aalaga ng succulent and even mga cactus, depende sa lugar natin. Kasi kung masyado mainit, kagaya dito, kung mainit sa inyo, mas mainit po dito sa Nueva Ecija. Mainit talaga. Yan pa ata ng lupa. Oh, basta importante kung ano yung kaya niyong bilhin. Okay. Doon kayo, diba? Kailangan namang bumili ka nga ng magandang soil mix o akadama, ganyan. Eh, mahal. Di mo naman na-maintain. So, ako, pwede naman din akong gumamit ng akadama. Yun lang, more on the cactus ko lang talaga siya ginagamit. Kasi pag mga succulent, madaling mamatay. Oo. Sayang ang toppers. So, ihahalo ko siya sa sa soil mix, di ba? Minsan kakabiyon mo lang, namatay agad, nagsisilan. Ganun. So, yun lang yung natutunan ko sa succulent journey ko noon. So, nakaka-miss din mag care tips sa succulent, di ba? Ayan. Masyado daw kasi nakalimutan ko na yung sinabi nila eh. Parang sa moisture ba ganun, kaya hindi daw maganda. Eh kung ano ang ito kasi ginamit, saan ba namin to ginamit kasi namin to sa mga plants dito sa bahay dati. So may natira, tsaka maganda naman tingnan pagka sa succulent. Eh di ba sa US ganyan ang gamit, di naman sa Korea lang, tsaka Korea, sa Asian lang naman ginagamit yung akadama usually. Hindi naman sila nag-aakadama masyado. Tayo lang mga Asian. Pero sa US, marble chip yung ginagamit nila. So, yun. Basta kung anong kaya mong bilhin, yun ang gamitin mo. Kung saan ka masaya. Yun ang importante. Malun. Parang uulan na naman.
Dati bumili kami ng ganito sa daan dito sa Nueva Ecija. Ang bili kasi ng asawa ko sa ganito, parang 150 yung nakasako ng parang ganyan. Tapos doon sa ibang sa ibang tindahan, nung nakita siguro na nakasasakyan kami, na baka akala mayaman kami, hindi naman kami mayaman, nahirap lang po kami. Minahalan na kami ng tinda. So, nakakainis yung mga tao na ano bang tawag sa ganun? Ito na naman tayo sa hirap sa term. Diyos ko, ano na nga term dito? Yung samantala. Ayun. Yung iba, totoo yun, kahit sa palengke, pag naka-BS ka na maganda, akala nila pag akala nila mayaman ka, ganyan. Ako, mamahalan ka ng tinda. Lalo na sa palengke, yung akala nila hindi ka taga doon, na bagong santa at tatanga-tanga kayong mga ganyan. Mamahalan ka nga ng tinda. Kaya dapat, magsuot ka ng basahan para maawa sa'yo. Huwag ka ding mag-aayos o sabunutan mo yung sarili mo at magdusing-dusingan ka. So, yun. Tsaka, pag bumibili kayo, dapat tumatawad kayo. Kasi may entrance na akala nila, hindi kayo tumatawad. Mamahalan nga kayo. Oo, nasa magandang pag-uusap naman yan. Yan. Parang ang pangit ko maglagay. Hindi ako nagagandaan sa lagay ko. Hindi talaga ako, yan. Yun nga lang, mabigat siya. Diba? Pakak. Yan, pakak na. So, yun. Puputulin ko na to. So, natanim ko na sila. Si Red Eyes, si Purple Delight, one of my favorite, si Spiderweb, and si Red Eyes na variegated, at si Kante. So, mahal lang benta nila sa online talaga kasi pinapatungan talaga ng mga seller. So, buti na lang nakita ko si Kante and one of my wishes talaga yan. So, ayun. Manipis lang yung mga dahon niya. So, para siyang si Afterglow. So, yung ganito ko dati, maliit lang, is nasobrahan ako sa tubig. Tsaka mahirap siyang ipropa sa leaves. So, niisip ko nga kung ikakat ko na siya, kaya hindi talaga ako successful sa pagkakat. Laging namamatay. So anyway, so thank you for watching at everything nice at Mitch. I hope nag-enjoy kayo sa ating repotting session. Repot with Mitch. Ayan. So, see you again tomorrow for another beautiful vlog. Update na lang tayo, guys. This is your nurse Nandita. Bye!